Marami pong Pi Network users ngayon ang nagtataka sa kanilang mga account. Bakit nga ba kahit hindi ka naman nag-invite ng ibang tao, meron ka pa ring unverified balance? Galing mismo ang tanong na ito kay ka-crypto na si Brian Lumibaw 6769. At sigurado akong hindi lang siya ang nalilito dito. Kaya sa video na ito ay pag-uusapan po natin ng malinaw at detalyado ang posibleng paliwanag kung bakit may ganitong klaseng balance sa ating Pi accounts kahit wala tayong na-invite. Kaya bibigyan natin ng linaw kung ano po ang sinasabi ng Pi Core team tungkol dito, kung paano po ito nangyari at ano po ang epekto nito para sa atin bilang mga Pinoy crypto users. Kaya yan, bago po tayo magpatuloy ay pakibasa na lamang po muna ang disclaimer dito sa ibaba ng ating screen. Ayan, simulan po natin sa kung ano po ang ibig sabihin ng unverified balance dito kay Pi Network. Ayan, si Pi Network ay may dalawa pong klase ng balance, ang mainnet transferable balance at ang unverified balance. Ang transferable balance ay ang bahagi po ng ating Pi na verified na. Ibig sabihin ay pasado na ito sa KYC or Know Your Customer at pwede na po siyang ilipat papunta sa mainnet wallet. Yan, ating mainnet wallet. Samantala, ang unverified balance naman ay ang Pi na namina natin kasama ang ating earning team. Mga taong gumamit ng ating invite code pero hindi pa sila verified o hindi pa sila pumasa sa KYC. Kaya nakatenga pa ang portion ng balance natin na galing sa kanila. Pero ang tanong ng marami ay paano ako nagka-unverified balance kung wala naman akong na-invite? Yan, katulad po ni ka-crypto Brian Lumibaw 6769 dito. Ayan, palitan lang muna natin yung ating background dito. Ayan. Ngayon is sunod nating katanungan dito ay posible ba talagang magkaroon ng unverified balance kahit wala po tayo na invite? At ang kasagutan po sa katanungan na yan ay oo, posible. Ayon po sa mga obserbasyon at paliwanag ng ilang mga Pi moderators at saka community leads sa mga Pi community forums ay may ilang dahilan kung bakit unverified balance ang isang user kahit wala siyang direktang na-invite. Isa po sa mga posibilidad ay ang tinatawag na referral overflow. Ibig sabihin nito ay kapag sumali ka sa Pi Network gamit ang isang referral code, halimbawa, sumali ka gamit ang code ng kaibigan mo, technically ay naging bahagi ka ng kanyang team. Ngayon, kapag siya ay naging active at nag-activate ng kanyang earning session, may maliit po na chance na ang activity ng team po niya ay nakaapekto na rin sa iyo. Bukod pa rito, meron din tinatawag na security circle bonuses. Kapag nadagdag ka na, kapag nagdagdag ka po ng member sa iyong security circle, kahit hindi mo sila na-invite directly, bahagi pa rin sila ng mechanism ng iyong mining rewards. Kapag sila po ay hindi pa KYC verified, maaaring mag-reflect bilang unverified ang portion na yan ng Pi na na-generate. Sa madaling salita, kahit hindi mo sila na-invite personally, kung naging bahagi po sila ng structure ng iyong security circle or earning ecosystem, maapektuhan pa rin ang iyong balance. Ngayon ay ano naman po ang sinasabi ng Pi Core team tungkol sa isyong ito? Bagamat wala pong specific na public statement ang Pi Core team na direktang nagsasabi na bakit may unverified balance ang isang user kahit wala siyang invite, ang kanilang dokumentasyon ay nagpapaliwanag po ng mining formula. At ayon sa kanila, ang total mining rewards ng isang user ay binubuo po ng 4 na bahagi. Una ay ang base mining rate, pangalawa ay ang invitation bonus, pangatlo ay ang security circle bonus, at ang pang-apat ay ang node bonus kung applicable. Ngayon, kung wala kang na-invite, hindi ka dapat technically magkaroon ng invitation bonus. Pero kung ikaw ay bahagi po ng security circle ng isang active user, pwede kang makambag sa bonus nila at minsan ay vice versa. At kung ang mga taong ito ay hindi pa verified,
maring ang bonus portion mo ay mapunta sa unverified balance. So kung pinagsama-sama natin ang mga impormasyon, ang pinaka-logical na paliwanag ay ang iyong unverified balance ay maaring galing po sa indirect activity ng network mo, gaya ng security circle or referral structure na hindi mo kontrolado. Ngayon ay may epekto ba ito sa ating mainnet transfer or withdrawal? Ang simpleng sagot po dyan ay wala kung ikaw mismo ay verified na. Ang unverified balances ay hindi kaagad mawawala. Ayon po sa PyCore team, these balances will remain locked until their corresponding contributors pass KYC. Kaya kung verified ka na, pwede ka nang mag-transfer ng Pi papunta sa mainnet. Pero yung verified portion lang ang pwede. Ibig sabihin ay hindi naman po totally mawawala ang unverified balance mo. Parang naka-hold lamang po siya, at kapag verified na ang mga nakalink sa iyo, dadagdag ulit ito sa iyong transferable balance. Ngayon ay paano naman po ito nakakaapekto para sa atin bilang mga Pinoy crypto users? Sa dami ng mga Pinoy na sumali po sa Pi Network simula pa noong taong 2019 hanggang 2022 ay hanggang sa ngayon ay napakarami ang walang malinaw na kaalaman kung paano po gumagana ang mining rewards ni Pi. Kaya marami pong nadismaya nang makita nilang may unverified balance sila kahit active naman sila sa pagmimina. Ang totoo ay marami po sa atin ang hindi nakapag-invite o ayaw lang talagang mag-spam ng invites. Pero kahit ganon ay naapektuhan po tayo ng interconnected structure ni Pi Network. Dahil dito ay nagkakaroon po ng false expectation ang maraming users. Iniisip nila na lahat ng nasa app balance ay automatic na malilipat. Sa uli, marami po ang nagsasabing scam daw si Pi dahil hindi nila maintindihan ang kabuuang proseso. Pero kung pag-iisipin po natin ng mabuti, hindi naman mawawala ang unverified balance natin. Naka-hold lamang ito at depende po sa community effort ang unlocking nito. Bilang panghuli, ang masasabi ko naman tungkol dito ay para sa akin ay malinaw na kailangan pa ng mas maraming edukasyon sa mga users ng Pi Network. Lalo na po tayong mga Pinoy. Dapat po nating maintindihan na hindi po sapat na magmina lamang tayo araw-araw. Kailangan din nating unawain ang structure ng reward system ni Pi para hindi po tayo magulat sa mga ganitong senaryo. Hindi po perfect itong si Pi Network. Pero hindi rin po siya basta-basta scam tulad ng sinasabi ng iba. Ang transparency at documentation po nila ay available sa kanilang white paper at saka facts. Kaya kung tayo mismo ay maglalaan ng oras para magbasa, mas maintindihan po natin ang buong ecosystem. At ayan, hanggang dito na lamang po tayo sa video na ito mga ka-crypto. Marami pong salamat sa panonood. Ingat po tayo lagi at God bless po sa ating lahat.